Office of the President, 4 billion a year ang confidential funds, intelligence funds. So, naka 12 billion na siya. Hindi pa rin niya masabi kung sino yung mga kasamahan niyang politiko na talagang kasali doon. Saan ginagamit yung confidential funds na yun ng Pangulo? Dapat alam na niya yun. Tayo nga alam natin na kurakot yung DPWH eh. Tayo nga alam natin na kurakot yung iba yung congressman at gobernador at mayor eh. Bakit yung mismo may pondo para malaman yun, hindi alam. Pero on the side of the Duterte Youth Party List, ang masabi namin, yung kinakaharap namin, di ba? Saan kayo nakakita na ang mga Pilipino, winawalang ya, at tuwing 3 taon, nagkakaroon ng pagkakataon, lumaban tayo through pagboto, di ba? Ang Duterte Youth Party List po ay nanalo ng 2.3 million na boto. Number 1 na ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting. Number 1 na ibinoto ng mga OFW sa buong mundo. Lampas 60 countries, number 1 po ang Duterte Youth Party List. Mula Amerika, Inglaterra, Israel, South Korea, lahat na. Pagdating dito, talo sa COMELEC. Saan kayo nakakita ng ganon? Kaya nga sinasabi ko, dati ang ninanakaw lang pera, ngayon pati pala boto ninanakaw na. Paano yun sa 2028? Pag naipanalo natin si Pangulong Sara Duterte, biglang idedeklara lang ng COMELEC na merong pending na kaso and everything and kahit ano pang technicalities, di ba? Kaya nga po, finailan namin sa Korte Suprema nung isang araw ang COMELEC dahil talagang winawalang yan nila ang soberanya, ang demokrasya, ang pagboto ng sambayanang Pilipino. Masabi ko sa inyo, dapat nandun kami sa Kongreso, 3 nakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban? Sa 3 taon na ito ng Kongreso ng Pilipinas, mula 2022 to 2025, kaisa-isa lang doon na kinatawan ng sambayan ng Pilipino, sa 300 na kongresista, ang nagpapanukala ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at ghost projects. Isa lang, ang inyong Duterte Youth Party List lang. Masabi ko nga sa inyo, napakaraming party list at kongresista, meron doon fake citizenship na proklama. Meron doon ginahasa yung miyembro nila na proklama. Meron ang daming kaso ng plunder at corruption na proklama. Kami pa ang hindi na proklama. Kung sino ba yung kaisa-isang nagpapanukala ng death penalty para sa mga plunderer, kurakot at may ghost projects. Kami pa, nakasuhan ng terorismo. Alam niyo ba yun? Yun yung isang kaso namin, promoting violence, tantamount to mass murder. Ang nagkaso, mga makakaliwang grupo na nilalabanan namin, mga kaalyado ng mga teroristang NPA. At yun ang kinatigan ng inyong COMELEC. Kaya nga po, kami po, kaya kasama po si Atty. Topacio, nag-file po sa Korte Suprema para po ma-resolve agad yun. Kasi kami naniniwala sa independence ng Korte Suprema kung kaya nilang ideklara na yung 200 na kongresista ay unconstitutional lang ginawa kay Vice President Sara Duterte. Paano pa yung kakaunting COMELEC commissioner na talagang binaluktot na ang boto ng taong bayan? Kaya kami po sa Duterte Youth Party List ay talagang sumusuporta sa ating samahan ngayon sa panawagan ng reforma at pagbabago. Alam nyo, huli ko na lang masabi sa inyo, sa Indonesia nga, tinaas lang ng mga kongresista yung kanilang sweldo, benefits ng 100 to 200,000 pesos. Nagwala na yung mga Indonesian, sinunog na yung kongreso, lahat ng luxury cars na lumalabas sa kongreso, pinaghahataw, sinusunog yung mga mansyon. Hindi naman natin sinasabing manunog at magwala tayo, pero yung klase ng galit at pananagutan dapat ng mga politiko dito sa bansa, doon 100,000 piso lang. Dito hindi nga 100,000,000 eh. Bilyon-bilyon. Pag pinagsama mo, trilyon na kada taon ang nawawala. Sa ibang bansa, pag pumunta ka, kunyari South Korea, 24 ang MRT system. Hindi mo kailangan pumila ng matagal, hindi mo kailangan maghirap sa karsada. Dito, tatatlo. May baha pa, yung pila na napakahaba, flooded pa pag umulan. Bakit natin pinagtsatsagaan yon? Bakit hindi natin pinapanagot
mga nakaupong leader. Saka magtataka kayo, bakit ngayon lang nalalaman yan? Ang Office of the President, 4 billion a year. Ang confidential funds, intelligence funds. So, naka 12 billion na siya. Hindi pa rin niya masabi kung sino yung mga kasamahan niyang politiko na talagang kasali doon. Saan ginagamit yung confidential funds na yun ng Pangulo? Dapat alam na niya yun. Tayo nga alam natin na kurakot yung DPWH eh. Tayo nga alam natin na kurakot yung iba yung congressman at gobernador at mayor eh. Bakit yung mismo may pondo para malaman yun, hindi alam. Yun lang po ang ating masabi ngayong araw na ito.